Ano nga ba ang Pi Network at bakit po ito patok ngayon? Dito sa mundo ng cryptocurrency, ang Pi Network ay nagdadala ng bagong pananaw sa larangan ng digital assets. Kung dati ang mga cryptocurrency ay tila misteryoso lamang, ngayon ay bahagi na po ito ng modernong teknolohiya at investing. Ang Pi Network ay kakaiba dahil ito'y nakatuon sa accessibility at user-friendly na mining gamit po ang smartphones. Ngunit ligtas ba ito? Ano po ang potensyal ng Pi Coins at bakit mahalaga itong malaman ng mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay ano nga ba ang cryptocurrency mining? Para mas maintindihan ang Pi Network ay kailangan muna nating linawin kung ano ang cryptocurrency mining. Ang mining ay ang proseso po ng pag-verify ng mga transaction at pagdaragdag nito sa isang public ledger na tinatawag po na blockchain. Sa madaling salita ay hindi ka makakabili o makakapagpalit ng cryptocurrency kung walang mining. Ang proseso ay karaniwang pong nangangailangan ng malalakas na hardware at mataas na konsumo ng kuryente, mga hadlang na nais solusyonan ng Pi Network. Ngayon ay ano naman po ang Pi Network? Ayan, ang Pi Network ay isang mobile-first crypto project na nagbibigay daan sa mga tao na magmina ng Pi Coins gamit lamang ang kanilang smartphones. Ito po ay inilabas noong taong 2019 nina Stanford PhD Dr. Ching Diao, yan, Ching Diao Fan at Dr. Nicholas Kokalis. Yan, Dr. Nicholas Kokalis. Kasalukuyang nasa phase 3 ng development ang network na tinatawag pong end-close mainnet. Bagamat naantala ang mainnet launch hanggang katapusan ng taong 2024, ang layunin ay gawing mas accessible ang cryptocurrency para sa lahat. Kakaiba ang Pi Network dahil po sa ilang aspeto nito. Una ay ang mobile mining. Wala pong kailangang mamahaling kagamitan. Sapat na po ang smartphone para makapag-umpisang magmina. Pangalawa ay ang decentralized transactions. Layunin po nitong gawing peer-to-peer ang sistema. At ang pangatlo ay ang kasalukuyang halaga ng Pi Coins ay meron po siyang intrinsic value na 0 pa lamang. Ngunit ang predictive value po nito ay maaring umabot ng hanggang $33 to $40 ngayon. At maaring umakyat pa ito sa halagang $163.46 pagsapit po ng taong 2025. Ayan, ano naman ang benepisyo at panganib ng Pi Network mining? Ayan, unahin po natin sa mga benepisyo. Sa benepisyo ay meron pong accessibility kung saan ay hindi mo na kailangan ng mahal na hardware o espesyal na kaalaman para makapagmina. At pangalawa ay ang data privacy. Hindi po kailangan magbigay ng sensitibong impormasyon upang makasali rito. At ang pangatlo ay meron po siyang community-driven. Malakas po ang community ng Pi Network na siyang nagpo-promote ng mas malawakang adoption nito. Yan, pagdating naman po sa risk o panganib ay wala pong kasalukuyang halaga ang Pi Coins at hindi pa na isasama sa crypto exchanges kaya't hindi ito maaring i-trade. At maliban dito ay ang kahabaan ng kanyang test phase. Ang tagal po ng development at nagdudulot po ito ng agam-agam sa mga tao. At ang panghuli ay ang kanyang KYC requirement. Bagamat simple ang pagsali ay kinakailangan po ng KYC or Know Your Customer para maging verified miner sa hinaharap. Kaya ayan, may content po tayo dyan. Malapit na po ang deadline sa KYC requirement. Kung pag hindi po ninyo ito makukumpleto ay mawawala po or maglalaho lahat ng inyong mga pinaghirapang minina dito. Kaya yan, hanggang katapusan po ng November, ngayong buwan na ito, yung KYC deadline. Kaya kung pag hindi pa ninyo natatapos yan, ay kailangan po ninyong tapusin yan. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, yan, or mga nagmimina rito kay Pi Network. Ayan, ito po ay isang magandang oportunidad, ngunit dapat ito'y lapatan ng maingat na pagsusuri. Kaya yan, una ay madali po talaga siyang ma-access dahil smartphone lamang ang kailangan. Kaya maraming mga Pinoy ang madaling makakapasok dito.
lalo na't mababa ang kanyang entry barrier. Pangalawa ay ang pagkakataon sa maagang pagpasok. Kung magtagumpay po ang mainnet, maaaring makinabang ang mga unang adapters sa potensyal na pagtaas ng halaga ni PiCoins. Ayan, sunod rito ay ang kanyang KYC verification. Dapat pong kumpletuhin natin ang KYC bago ang deadline upang hindi po masayang ang namina na coins dito. At ang panghuli ay ang panganib ng kanyang espekulasyon. Panganib sa espekulasyon. Ang kawalan po ng malinaw na presyo ay ito yung maaaring magdulot ng financial risk. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang Pi Network ay may malaking potensyal na gawing mas accessible ang cryptocurrency para sa masa. Gayunpaman, ito po ay nananatiling speculative kaya't mahalagang maging maingat. Para sa mga Pinoy, ang Pi Network ay maaaring maging stepping stone sa pag-unawa at pakikilahok sa digital economy. Ngunit lagi po nating tandaan na ang crypto investment ay may kaakibat po na risk o panganib. Kaya bago po mag-invest ay siguraduhin nauunawaan natin ang mga risk at siguradong tapusin ang KYC para hindi masayang ang pagkakataon. Sa uli, ang Pi Network ay maaari pong maging daan sa bagong yugto ng cryptocurrency adoption, isang pangarap na maaring maging totoo kung magtatagumpay ang project na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.